ang ginawa mo. May araw ka rin. Agad-agad inayos ni Bingo ang lahat ng gamit ni Mang Ibe na hinalungkat niya, maging ang box na nasa ilalim ng patay na ibon na pinatong din niya yung photo frame na nasa ibabaw, pero nang tumakbo ito ay natumba na hindi alam ni Bingo. Habang naghahabulan pa rin si Mang Ibe at ang tao ng binata kung saan nagkasakitan pa sila, nasakto namang papalabas na si Bingo, nakitang-kita niya kung paano sila magsuntukan, na nanggigigil siya kay Mang Ibe at nangako siya sa sarili niya na magbabayad siya sa mga ginawa niya sa kanila, sabay umalis na ito. Palihim namang kinausap ni Wilson si Caroline sa kwarto niya kung saan sinaad niyang wala siyang nakitang kakaiba sa cellphone ni Cindy, pero pinasigurado ng dalaga na narinig niyang may kausap si Cindy, kaya nangako ang papa niya na babantayan pa rin niya ang asawa niya at ang mga investigador na ang bahala kay Ibe, kaya napagtanto ni Caroline na si Ibe ang kausap ni Cindy sa cellphone nung narinig niya ito, na sinabi niya sa kanila ni Bingo noon na hindi si Cindy ang pumatay sa mama niya dahil magkasama sila noong gabing pinatay si Divine, at natuklasan ng mga investigador na si Mang Ibe ang nagbayad kay Alumahan para idiin niya si Yani, kaya hiniling niya sa papa niya na kailangan niyang gumawa ng paraan para malaman niya ang buong katotohanan. Sinaad naman ni Wilson na gumagalaw na ang mga tao niya, pero sinaad ng dalaga na hindi siya mapapakali, na naghihintay lang siya dahil gagawin niya yun hindi lamang para sa mama niya kundi pati rin kay Annie at lalong-lalo na kay Bingo. Pinaliwanag naman ng papa niya na ilalagay ng dalaga sa panganib ang sarili niya kung kikilos siya, kaya mangiyak-ngiyak na tinanong ni Caroline puso sa puso kung kailangan ba talaga ng papa niya ang mga tanwekos, na sinaad naman ng papa niya na si Caroline na ang magdidesisyon kung itutuloy niyang magpakasal kay Stephen o hindi na, sabay niyakap niya ang dalaga. Agad bumalik si Mang Ibe sa bahay niya para hanapin si Bingo, at pagpasok niya sa kwarto niya ay agad niyang pinagmasdan na maayos naman ang gamit niyang na nasa mesa, pero napansin niyang natumba yung photo frame na nasa ibabaw ng patay na ibon, kaya agad-agad niyang tinignan yung itim na box na nasa ilalim nito, kaya napagtanto niyang alam na ni Bingo ang pinakatago-tago niyang lihim, at plano talaga ng binata na takutin siya para may panahon siyang maghalungkat sa bahay niya, kaya nanggagalitin ito sa galit. Habang takot na takot naman si Cindy nang makarating siya sa meeting place nila ni Mang Ibe, dahil walang katao-tao sa lugar at madaming mga punong kahoy. Agad siyang nag-text kay Mang Ibe pero wala siyang reply, at nang hinahanap niya ito ay mas natakot siya nang may mga naririnig siyang kumakaluskos na parang may nagmamasid sa kanya, kaya agad-agad siyang sumakay sa sasakyan niya, na sinubukan niyang tawagan si Mang Ibe pero hindi siya sinasagot, kaya umalis na ito. Sa araw na yan ay naisahan ni Bingo si Mang Ibe na wala siyang kaalam-alam na sa unang araw na pumunta si Bingo sa bahay niya ay natuklasan na niya ang lihim nito, na bumalik ulit siya para makahanap ng mas matibay na ebidensya laban kay Mang Ibe at kay Cindy, na napagtagumpayan naman ni Bingo. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.